Hi Scorpio, this is Jov. Welcome back sa ating channel. By the way, Scorpio, this is your second half gabay tarot reading from June 18 to 30, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Scorpio, kunin niyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa iyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na Scorpio, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Mga parating po para kay Scorpio ngayong June 18 to 30, 2026. Wow, ang ganda naman Scorpio. You are about to be surprised. Ang ganda nito. May mga ginagawa ka na pwedeng less effort, pero at the end of the day, bonggang-bongga yung output. Nagbigay ng positive outcome. Pwede din po na horrible or hirap na hirap ka sa paggawa, sa mga ginagawa, sa sitwasyon. Pero at the end of the day, yun nga, may positive outcome. Or di kaya worried ka sa isang bagay, sa isang sitwasyon or sa isang tao na nababother ka talaga. Pero at the end of the day, makakatanggap ka na magandang balita. Diba? Ang bongga. So claim nyo po ito. You're about to be surprised. Scorpio, deserve nyo po ito. At ano to unexpected success. I-claim nyo po. Claim. Nagkaroon ng great outcome. This is prosperity. Prosperity is yours. This is luck. L-U-C-K. Pwede din po, raise in pay ito. Raise in pay. Raise in allowance. Raise in sahod. Raise let's say, ang service mo is 500 tapos dinoble. Kasi tuwang-tuwa yung customer kliyente sa iyo. Okay? Basta raise in pay. Kung ano man po ito, increase in finances po. May nanalo din. Pwede din sa raffle to. Basta may panalo. Ako nakikita dito. Tapos, may recognition. Hindi mo inasahan. Na-recognize ka. May findings. May magandang findings, which is good. Ang ganda po nito. I-claim nyo po. Okay? Ang ganda po. Malalim ang iniisip ni Scorpio. Actually, ganun pa rin Scorpio. Nakikita ko pa rin sa inyo. Multitasking. Habang nag-iisip kayo, habang nagwo-worry, habang kung ano man yung mga, basta busy. Nag-iisip kayo. May ginagawa kayo dyan. Yan yung way mo na para makapag-isip ng mabuti. Like, kilos pa rin. Which is, naging open ako nito na humahanga talaga ako sa Scorpio. Marami kasi ako kakilalang Scorpio na humahanga ako kahit ano man yung mga nangyari, basta tuloy pa rin ang laban. Kumbaga, once dedicated kayo lalo na sa gawain, dedicated talaga kayo. Kahit may mga concern ka sa buhay, malalim ang iniisip mo, kilos pa rin. Natatapos mo yung mga dapat tapusin. Naging open ako dyan. Alam sa mga tao dito, mga subscriber, sa mga nanonood dito, noon pa, hanggang ngayon. Alam niya, naging open ako. Kasi marami hindi ko na mabilang, marami talaga akong kilangan ng Scorpio. Okay? So, andito pa rin na malalim ang iniisip mo, tahimik, malalim ang iniisip, digesting information. Pero dun po, a form of daydreaming ito. Gagawa ka ng desisyon, kaya pinag-isipan mo na mabuti, gumagawa ka ng plano.
Opo. So this is a thinking process, or di kayo meditating on on your problems. Pwede din po nag-self-study ka, nag-research ka diyan, nagbabasa ka ng libro. Opo. So basta nakikita ko dito thoughts kasi may intention ka, may bibigyan mo ng aksyon. Kumbaga, which is tama naman na pag-isipan na mabuti, gumawa ng plano bago bibigyan ng aksyon. Ginagamit mo yung talino ngayon. Huwag masyadong mag-isip ha, kung baka, kasi biglang sumakit yung ulo ko sa left side. So, pahinga muna. O sinabi kasi sa akin ngayon na masyadong malalim ang iniisip nga na kailangan balansehin. Baka, let's say, 8 a.m. nag-iisip ka na hanggang gabi, 8 p.m. Diba? Hindi naman yan maganda. O, baka nakalimutan nyo nang kumain dyan. So, wag po. Balansehin po. Wag na alagaan mo po yung sarili mo. Alam ko si Scorpio, maalaga to, lalo na sa pamilya. Alagaan mo din yung sarili mo. Okay, Scorpio? O, wag hayaan. Baka kasi, di ba, pag sumakit ang ulo, pwedeng stress or sobra sa pag-isip, or di kaya hindi ka kumakain dyan. O, kain sa tama. Okay? Sa tamang oras din. Yan yung paalala ng card mo. Kasi biglaan na sumakit yung pumitik. Okay? Pero nawala na ngayon. Makakatanggap ka ng regalo. This is an act of giving and receiving. Kaya, huwag kayong malito. Okay? Lalo na sa mga bago dito. Tandaan nyo po. Kasi minsan ko lang tong pinapaliwanag. This is an act of giving and receiving na pwedeng ikaw yung nagbigay or pwedeng ikaw yung nakatanggap. May nag-donate, may nag-contribute, may nakatanggap na rewards. Kasi may recognition kanina, di ba? May sabi na na-recognize ka. And, wow, may proposal dito ha. May offer. May pag-uusap tungkol sa luxury, riches, something expensive. Pwede din pag-uusap sa jewelry, sa important object, or an important parcel. Okay, so kung which is good deed ito. Like, pwedeng blessings ito na pinadaan ni universe sa tao para ibigay sa'yo. Or pwede din na yung blessings na pinadaan sa'yo at i-share mo sa kapwa mo. So, that is generosity. Kaya huwag kayong magtaka na balik ng balik yung abundance sa inyo kasi giver kayo. Very generous kayo. Okay? Tapos, wag mag-alinlangan na tanggapin itong tulong o regalo na ito kung kayo man po ay naka-receive. Kasi parati ko yan sinasabi sa inyo, pinadaan yan sa isang tao or sa isang sitwasyon para ibigay sa iyo. Nakalaan talaga yan sa iyo. Okay? Kasi once mo tatanggapin yung blessings na yan, mas lalong dadagsa yung blessings sa iyo. And huwag niyong kalimutan na i-appreciate. I-acknowledge niyo po yung bigay ni God sa iyo. Okay? Dito rin eh. May naglilinis ng kwarto dito or bahay, like, nagpalit ng mga pating bedsheet, cortina, naglilinis ng table, chair, kama, basta naglilinis ng room. Nag-organize, pwede din, nagpalit ka ng cortina, bedsheet, pillow sheet, oo. Or di kaya sa opisina to, naglilinis ka dyan. Kasi, syempre, pag malinis yung paligid natin, mas, nagbibigay ito ng peace of mind sa atin. Pansin nyo, nagbibigay na parang, hindi siya parang magaan, malinis, hindi magulo, di ba? Pag ganyan. So, which is good. Di ba, sinabi ko kanina sa inyo, marami ka pa rin ginagawa. Pero din naglilinis kayo kasi tatanggap kayo ng bisita.
May importanteng pag-uusap dito sa isang room. Pwedeng, oo, confidential communication to eh, private meeting. Ang pinag-usapan is pwedeng domestic environment or economic progress or something that comes in pairs. May binigay sa'yo na, na new role, new opportunities na wag nyo sanang baliwalain kasi sinabi ng card dito, new strength mo to. Like for example, common example po ito ha, parati ko itong binibigay sa inyong lahat. Naka-assign ka sa admin tapos may binigay na new role sa iyo na sales kasi it might be may potential na may nakita silang potential sa iyo. So ginawa mo, inanggap mo kahit wala ka experience sa sales. At na-found out mo, na-realize mo, effective ka pala sa sales. Yan. So sa new journey na ito, makaka-discover ka. Self-discovery, okay, new strength ko to. Effective pala ako sa ganitong bagay, sa sales po. Yan. Okay? May naalala kayo. Loss of connection. Pwedeng na pinaalala to sa'yo or naalala mo through panaginip or may mga bagay dyan, nakita ka na naalala mo siya. Opo. So, kailangan mo kasi itong i-express eh. Hanap ka ng kausap kung pwede po. Wala kang, kung may trust issue ka sa tao, then journal. And if I were you, kasi Scorpio is malapit talaga kay God kasi madasalin kayo, express mo. Kahit hindi mo yan sasabihin, alam niya ni God eh. Express mo yan. Maging honest ka sa sarili mo. Maging honest ka kay God. Tapos hingi ka ng divine assistance. Hingi ka ng clarity. Kasi gagawa ka ng decision, right? Hingi ka ng clarity kay God. Always dapat yan. Hingi ka ng clarity. Makinig ka din. Makinig ka sa iyong sarili. Makinig ka sa iyong intuition kung pwede po. Okay? At may concern ka sa dito na pwedeng obligasyon to, nabibigatan sa obligasyon. May nakita rin akong pregnancy dito. Okay? So, some of you, pregnancy, pwede din, anong tawag nito? Anong tawag nito? Paano to sabihin? Pwedeng hindi handa sa pregnancy, kaya nabibigatan sa obligasyon. Kung hindi man po ikaw to, pwedeng kausap mo, nagsumbong sa'yo, nalulungkot ka para sa kanya kasi kailangan ang pregnancy, kailangan kasi yan ng pera. 'Di ba? Kailangan ng panahon, kailangan ng pera. Ayan. So, may nakita kong ganyan. Some of you remind ko lang, pwedeng disappointment to kasi pwedeng bata pa itong nabuntis. Okay, so sana'y kasi yung pregnancy, sensitive yan eh. Kailangan talaga alagaan. Sana, kung itong taong ito ay nanonood ngayon na pregnant, huwag mong hayaan na maapektuhan. Maapektuhan kayong dalawa kasi dalawa kayo niyan eh. Hindi pwedeng, magpapa-apekto like maging emotional. Kailangan talaga tamang kain, may vitamins, right? 'Di ba? May vitamins 'yan. Kung ano man yung mga in-advise ng doktor sa iyo. Basta alagaan lang sarili, alagaan ang pagbubuntis. Kasi tao 'yan eh, buhay 'yan, kayong dalawa 'yan. Okay? Kung hindi man po ikaw to, ay advise mo yung taong 'yon kung pwede po. Kasi may dahilan na lumabas to sa iyo para tulungan yung tao. Okay? At kasi kailangan talaga yung healthy, happiness. Yan. Kailangan ng alalay niyan. And kung nabibigatan ka like na para kang na trap sa isang bagay, sa isang sitwasyon or sa isang tao at ikaw ay nahirapan, you have to free yourself. Freedom, recovery, and huwag ka mag-stop. Kumbaga, yes, i-release mo tong express mo tong nakatagong emotion mo para
magkaroon na ng healing. Okay? Kasi kung tataguin mo yan, kung yayakapin mo yung mga bigat ng nararamdaman, mahihirapan ka talaga. So, ask yourself, deserve ko ba to? Kailangan ko ng freedom. Kailangan ko ng magkaroon ng recovery. So, kailangan ng acceptance. Baka nahihirapan kasi kayo sa pagtanggap. Acceptance, letting go, and embrace the new journey. Accept the fact ha, let go, and move forward para magkaroon po ng healing. Healing is not instant. Hindi yan instant. Process yan. At least nasimulan na. Dalawang card kasi nagsabi dito na may health concern. Pero, hindi lang to health concern ha. Pwede yung sinabi kanina na burnout, the burden, na nahihirapan sa obligasyon, nabibigatan sa obligasyon. Pwede naapektuhan na yung health ng dahil sa mga nangyari. May parating pending, may parating late, may mga ganyan ako nakikita. Pero may recovery. At the end of the day, nakikita ko dito na tutulungan mo yung sarili mo. Pero kung ikaw man itong nagkaroon ng depression, tulungan mo po yung sarili mo. Okay? Tulungan ang sarili. Kung hindi mo alam, maghanap ka ng may kausap, mag-journal ka or diary kung pwede po. Kung hindi talaga kaya, seek professional help. May mga government hotlines dyan, i-research na lang, make sure legit yan. Hanap ka ng paraan para tulungan yung sarili mo. Now, kung hindi man ikaw to, another card na naman nagsabi, di ba, na may rason na lumabas to para tulungan mo tong taong ito na may depression. Okay? So, same pa rin yung process. Basta kailangan po yan ng tulong. Sinasabi ko na talaga yan. Tandaan nyo yan ha, sinasabi ko na yan. Ano ba to sa Miss Jeff? Sinasabi yung mga, kailangan kasi yan ng tulong. Andito tayo, di ba? Andito tayo para magtutulungan, tulungan ang sarili, to have inner peace. Okay? So kung ayaw mo sa message ko, then skip muna. Antayin mo yung mga tarot cards natin. Okay? Okay, dalawang card mismo nagsabi dito. At the end of the day, tulungan mo yung sarili mo. Oh, this is good. May desisyon ka dito, di ba? Kanina din at dito din. So, may desisyon ka na pwedeng hindi lang to pan sarili, kundi para sa lahat. Oh, ito na yung desisyon ko. Ito na yung desisyon ko. Okay na ba to sa'yo? Kasi mag-go na ako, mag-move forward na ako. Pero dun po, na si option A, ito yung itetest mo. Kung hindi effective, si option B na naman. You're weighing the pros and cons in a situation. Marami kang kausap. Yes, kanina pa to, na repeating message but different card. Marami kang kausap, may negotiation, may interview, may kausap mo yung grupo ng tao na pa-family mo or kasamahan mo sa bahay. Kuha tayong message for you, Scorpio, ngayon June 18 to 30, 2026. Okay, Journey by Moonlight. Believe in miracle. Okay? So, it means na kailangan nyo magkaroon ng time for reflection at sinabi din dito na malakas ang iyong intuition. Yes, makinig din. This is your chances na makinig. Nagkaroon ng time for reflection, mas lumawak yung vision mo sa buhay. Sinabi ko naman sa inyo kanina na may new journey which is lumabas din dito.
Believe in miracle. Kahit sa'yo, imposible to. Imposible na talaga itong mangyari. Posible po yan. Basta have faith in the universe. Okay, malakas naman kayo kay God. So pray and pray and pray. Kung hindi pa yan right time, may dahilan po yan. Believe in, have faith in divine timing. Kung may mga nangyari na hindi ka pamilyar, magtiwala. Okay? Magtiwala. Kasi minsan kung may mga nangyari na hindi mo naintindihan or naguguluhan ka, hindi mo ma-picture out kung bakit yan nangyari. So, marireveal din yan. Okay? Marireveal din yan sa tamang panahon. Maunawaan mo rin yan sa tamang panahon. Okay? Na kailangan kang mag-trust sa new journey na ito kasi tatahakin mo yung right path. So, kailangan mo ng tiwala na nasa right destination ka, nasa right path ka. Okay? And take these chances na makinig sa inyong intuition kasi malakas ang iyong intuition. Mas gamitin nyo din yung talino nyo. Kasi, intuition nyo, talino nyo, mahahanap mo yung mga sagot mo sa mga katanungan, solusyon sa inyong problema through your intuition also. Through time for reflection. And trust your inner voice. Okay? At yes. Ano to sinabi dito na kailangan ako ba kahit hindi mo naintindihan itong pagbabago na ito, you have to believe in yourself, you have, palakasan mo yung faith sa universe. May mga dahilan yan. Okay, so good luck on your new journey, Scorpio. Energy para kay Scorpio ngayong June 18 to 30, 2026. Excuse me, kailangan ko lang mag-burp. Scorpio, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay, Scorpio. Lumabas din to kanina. Kanina sa 7 cards at dito din na may transformation na nangyari. Okay? May transformation na nangyari, transition. Sinabi ng card mo dito, this is necessary change. Kasi ang ilan dito hindi talaga naintindihan, nagugulahan ng dahil sa, pwedeng nabigla kayo sa mga pangyayari, sa pagbabago. Okay? This is necessary change. Pinaintindi talaga ng cards mo. Necessary change itong pagbabago na ito, Scorpio.
Pero nakikita ko naman dito na you have the power. May increase din yung confidence mo. Nakikita ko nga dito na may end of contract. Pwede din na-let go mo yung opportunity. Pwede din ng paglilipat ito. So, pagkakaroon to ng transformation. At may tumiwalag, umiwas, nagput ng space, disconnection. Yes. Kasi, nagkaroon ng ending kasi you want growth. Growth always means leaving something behind. Pwedeng literal to na umalis ha. Or di kaya, hindi ka umalis, pwedeng nag-move forward ka, nagpasya ka tanggap ko na. Sige, move forward na ako. So, may ano dito, parati ko to nakikita sa inyo, bumalik na naman, na may taong malapit sa'yo, nagkaroon kayo ng disconnection, at ngayon gusto niyang bumalik sa'yo para mag-reconnect. Yes. Ang ilan sa inyo, mag-change career. Kung saan yung tanong nyo, nakikita ko dito yung improvement. Kailangan mo lang mag-hold tight. Kapit lang po. Mangyayari din tong improvement na ito. Kaya pala may tumiwalag, umiwas, kasi may tao dito or mga taong hindi totoo. Huwag mong ibunyag yung mga ideas mo, desisyon, plano ha. Kasi may nakita ko ditong sisirain eh. Ito yung dahilan na nalilito ka, naguguluhan ka nang dahil sa naapektuhan ka sa mga ginagawa or sa mga sinasabi ng tao or mga tao dyan. May mga sinungaling dito, nagwa-backstop, may tinatago, may taong walang pakialam, hindi nagbibigay halaga. Huwag kang magkaroon ng self-deception. Nakakasama yan sa iyong sarili, nakakasama yan sa iyong energy. So, may sikretong nabulgar, kung malapit to sa iyo, mag-uusap kayo. So mag-usap po kayo na malinaw sa loob ng inyong connection. Okay, bumuo ng diskarte upang makuha ang gusto mo, lalo na sa career and money mo. At umiwas talaga sa toxicity. 2 card na mismo na, gagawin mo yan. Sinabi kanina nagagawin mo para magkaroon ng growth. Kasi kung magstay ka sa toxicity, walang mangyayaring growth dyan. Kundi, sakit ng ulo. Career and money, Scorpio, ayun, June 18 to 30, 2026. Oh, ang ganda ng career and money mo. Kasi success, tagumpay, matatag, stability. You have the power, increased confidence talaga nakikita ko dito. 2 card na mismo nagsabi. Magaling ka sa mga ginagawa mo, magaling ka na leader. Yes, very supportive yung mga kasamahan mo sa iyo. Malaki ang tiwala sa iyong strength and skills kasi magaling ka. Okay? You are making tremendous progress in your career. Nag-level up na po kayo. Magaling ka na leader, magaling ka na manggagawa. Stability talagang nakikita ko dito at kalma na kayo. Kasi you have success. Claim, 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 Scorpio. May advice ang card nyo po. Di ba may new journey? Ang some of you kasi, puro tanong na bigla nagkaroon ng hesitation, fear, doubt. Which is sinabi naman ng card nyo kanina dito at kanina din. May advice po na you should take a risk and try something new. If you're serious about your growth, then you have to step out from your comfort zone. Kung pwede, kung okay sa'yo. Kasi para to sa magkaroon ng growth sa iyong career at financial. This is new beginning, freedom, new journey nga. Indeed, ilang beses na lumabas. Yes, kailangan lang po ng konkretong plano. Huwag magpadalos-dalos sa paggawa ng pagpasya. Another card na naman nagsabi dito, makinig sa inyong intuition kung maaari po. Ay, wow, nakuha mo si Wheel of Fortune. Tingnan nyo. Klaro ba?
Okay. Di ba? Claim. Ang ganda naman. Ayusin ko lang ha. Okay, Scorpio, gusto niyo bang ma-prompt kayo, ma-notify kayo, like, mapanood niyo po agad yung premiere ng video natin. Kung gusto niyo po, i-click niyo po yung bell notification dyan. At kung hindi niyo po alam kung paano po, magpaturo po. Huwag niyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At nag-o-offer po ako ng rush reading. Kung gusto niyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay, love and romance. Sa mga single dyan, may chance na mamamit mo yung new romantic partner mo. Sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, actually, sa kayong lahat to kung sino man tong malapit sa iyo na hindi kayo nagkaroon ng pagkakaunawaan. So sabi ng yung card, ngayong second half, magkakaayos na kayo. Yes, kasi magkakaroon na kayo ng time. Makaka-receive kayo ng blessings nang siyang dahilan na magkakaayos kayo. You are moving from a painful cycle to happiness, so embrace this new situation na dumating sa iyong buhay. This is destiny, this is good luck, this is good karma. This is completion of cycle po. Blessings to ha, magandang kapalaran po ito. I-claim nyo po. Claim, claim, claim. Okay. So, another card na naman nagsabi dito, from here to here, nag-move forward ka. Kasi you want growth. Kung ano man yung mga concern niya, nag-move forward kayo. Gumawa ka ng action. Okay? Kasi, ayaw mo nang masaktan. Ayaw mo nang masaktan. Kumbaga, naging guarded ka. Pero sana'y ma-release to kasi fear kasi tong pagiging guarded kung pwede po. Kailangan ma-release tong fear na ito para hindi ka makakreate ng blockages po. Okay? Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Scorpio. See you tomorrow. Maraming salamat.